Iisipin mo, kaka-register ko pa lang naman. Wala pa nga akong operation. So, sa isip ng mga business owner, wala akong gagawin. Wala naman akong bente. Di ba? Wala naman akong operation. Ba't ako magkaka-penalty? Pero sa BIR, hindi po ganun. Sino naman dito yung registered na kay BIR? Kaya lang po, as of now, wala pa silang sales. Wala pang benta. Yung kaka-register mo lang pero wala ka pang benta. Pero may open case. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nakapag-file, it's either ng quarterly, ng annual tax return mo, pero wala kang benta. Eh syempre, iisipin mo, kaka-register ko pa lang naman. Wala pa nga akong operation. So, sa isip ng mga business owner, wala akong gagawin. Wala naman akong bente. Di ba? Wala naman akong operation. Ba't ako magkaka-penalty? Pero sa BIR, hindi po ganun. The moment na mag-register ka kay BIR, meron ka ng commitment to file your taxes whether or not may benta ka or wala. And if you fail to do so, open case ang kakaharapin mo at 1,000 pesos minimum bawat tax returns ang babayaran mo. May lumapit sa akin, let's say insurance agent, "Sir, noong 2023, nag-insurance ako. Exam, nakapasa. Tapos, hiningan ako ng COR ng insurance company para daw ma-release yung commission ko. Kasi pag daw hindi ako nag-provide ng certificate of registration, hindi na daw nila i-release yung commission ko. Kaya lang, 1 month lang, hindi na ako tumuloy. Nakalimutan ko na," sabi niya. Tapos ngayon, mag-online selling siya, magre-register siya ng panibagong negosyo kay BIR. At lo and behold, bumulaga sa kanya ang 30,000 pesos plus penalties dahil lang hindi siya nagpo-file ng tax returns. Puro open cases plus penalties. So, reminder, sa mga kaka-register pa lang, wala pa kayong benta, baka po meron na tayong penalties. Kung registered ka na kay BIR at hindi ka nagpa-file ng tax return, baka time na to para i-check sa system ni BIR, visit your RDO, kung kamusta ang records mo. Kasi baka mamaya hindi ka nag-aalam, negosyo ka ng negosyo, o kaya naman akala mo okay lang, yung palang tinatabi mong pera every month na 1,000, 2,000, mamaya pagpunta mo kay BIR, dun nang pala napunta. Sayang naman. Kung gusto mo pang matuto ng mga tax filing and bookkeeping training for non-VAT individuals, for VAT individual taxpayers, kung ikaw yung tipo na naghahanap ng learning material, learning guide, at nalilito ka saan ka mag-start sa tax filing, sa bookkeeping, sa business registration, EasyTax PH is for you. Sumali ka lang dito sa EasyTax PH Business Community at pagpasok mo dyan, i-click mo yung featured post, nandun yung complete details kung paano ka makaka-access. Mag-comment ka lang dyan below, guide, para ma-approve agad namin yung request mo. Kita-kits inside, I hope yumaman tayong lahat.